Praise. Ayan. Good morning po sa bawat isa sa atin. Bago po tayo mag-start, no? Batiin muna natin katabi natin ng good morning. Ayan. Okay. At bago po tayo magtuloy-tuloy, pwede bang pakinggan natin yung isang kanta? Alam ko familiar naman kayo sa kantang to. No? Pakinggan muna natin siya, tapos i-observe natin yung message ng kanta. Lyrics lang po yan, no? Aralin natin at saka natin pag-uusapan. No? Sige po, paki-play po. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay di handa? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay di handa? Kung anong ganda ng langit ay may lugar naman na kay pangit at kay rami dong ina-admit, lalo na yung may sabi. Ang dilim-dilim, dilat man o pikit, uod doon, you're the food na favorite. Kulang man ang ngipin, magiging complete, sa sakit magngangalit. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay di handa? Pamaypay ay wala, pati electric fan, lalong wala doong air condition. Wala ring ni isang bombero na sa'yo'y sasaklolo. Higanteng pugon na hindi namamatay, maladagat na apoy na walang humpay. Sure na sure sa'yong maghihintay kung tuluyang pasaway. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay di handa? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay di handa? Ang lugar na yon ay iwasan. Mahal mo sa buhay, please pagsabihan. Doon makita-kits sa kalangitan, si Jesus tanging daan. Doon makita-kits sa kalangitan, si Jesus tanging daan. Si Jesus tanging daan. Si Jesus tanging daan. Ayan. Sige po, paki-flash sa screen yung ano natin, no? So, ang pag-uusapan po natin ngayon, yan. Yan ang topic natin ngayon. Manatiling ligtas laban sa sunog. Bakit anong meron ngayon? Featuring Fire Prevention Month. Opo, March kasi ngayon. So magsusunugan tayo ngayon, no? Pero bago yon, buksan muna natin yung mga Bible natin. Sige po, next natin. Buksan natin yung mga Bible natin sa Acts, sa Gawa. Next po. Yan, para makita nila yung reference nating verse. Sige po, next po. Yan, Gawa chapter 4 verse 12. Yung iba naman, Gawa chapter 14 verse 6. Sabayin nyo na lang po ako. No? Sabi dito sa Gawa chapter 4 verse 12,
Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ngayon po, buksan naman natin sa John chapter 14, verse 6. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Manalangin po tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Unang-una po sa lahat, Panginoon, sa salita ninyo na binasa namin na patungkol, Panginoon, sa kaligtasan. Dalangin po namin sa mga oras pong ito, patuloy niyo pong buksan yung puso't isipan namin, Lord, sa pakikinig. Sa pagtutuwid, Lord, matuto po kayong makinig. Sa pagtuturo ng magandang pamumuhay bilang mga lingkod ninyo, patuloy niyo pong buksan yung puso't isipan namin. Patuloy niyo rin pong i-ready, Panginoon, yung mga tao na wala pang relasyon sa inyo, na ito yung maging daan, itong mensahe na to, Lord, yung maging daan para kumilala sila sa inyo. At dalangin din po namin sa aming mga nakakilala na maging reminder po itong mensahe ito para sa amin, na may ginawa kayong lugar, Panginoon, para sa kahantungan ng tao. Dalangin po namin, O Diyos, na nasa mabuti kaming kalagayan sa harapan ninyo. Lumuli po, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan po, no? Bago tayo mag-start, putahan muna natin. Sige po, Kuya Gideon. No, i-flash natin. Punta tayo sa sa table na to. Yan, no? Kita naman siguro natin. Ito po ay BFPs o Bureau of Fire Protection, quarterly data per year. No? Nag-uumpisa po yan ng January 1 to March 4. Yun po lagi na hanggang March 4 lagi. Okay? So, pag-usapan natin yan saglit. Meron tayong year, number of incidents, tapos primary reason. Unahin natin sa year. Taong 2023, merong naitalang sunog na 1,984 sa loob ng January 1 to March 4. Okay? At ano yung primary reason? Overuse of electric fans. Siguro sobrang init nung time na yon. Okay? Kaya maraming nasunog na mga electric fan, nag-overheat. Noong 2024, ayun, nasobrahan lang po sa kama, pero 4,316 po ang incidents ng sunog noong 2024. Kung ikukumpara natin, ang laki ng diferensya, ang laki ng napakaraming incident yung nangyari noong 2024. At ano yung reason niya? Smoking and open flames due to cooking. Minsan, LPG na naiwanan nakabukas, yung iba, yung talsik o yung apoy na hindi na-control habang nagluluto, and so on. Pero ito may maganda ngayong taon. Good news to para sa atin. Yan. Ngayong 2025, from January 1 to March 4, bumaba. No? Almost kalahati ang binaba. Nagkaroon tayo ng 2,442 incidents. Okay? At ang primary reason ay electrical issues. No? Ano ba yun? Tinry ko po i-search eh. Ano-ano ba yung electrical issues? Minsan, hindi maayos yung pagkakabit ng cable. Yung iba, sobrang luma na, nababakbak na. Tapos yung iba naman, nangat-ngat ng daga. Pero nung tiningnan ko, isa sa mga electrical issues, yung overloading outlet. O kilala natin bilang octopus wiring. No? Ayun po, ang daming saksak. Yun yung reason ngayong taon. Tandaan po natin yan, ha? Pero ang maganda dito, may good news naman. Ang laki ng ibinaba, di ba? Unti na lang yung nasunugan. Palakpakan naman natin. Tayo mga Pinoy. Di ba? Ngayon kung kayo tatanungin ko, di ba maganda na makarinig tayo ng magandang balita? Tama po ba? Maganda, di ba? Siyempre, kung may magandang balita, may pangit. Ay, hindi. Hindi naman. May nakita ko sa taas eh. Pag sabi ko, pangit.
tumingin sa katabi. Ay, akala mo, pugi. Ay, baguhin natin yung term. Hindi pangit na balita, kundi masamang balita. Yan. Magandang balita at masamang balita. Sa Bible kasi, familiar tayo sa magandang balita, tama? Kasi may Bible version din na MBB, magandang balita, Biblia. Di ba? Alam natin na may good news. Pero narinig nyo na ba yung bad news? Kasi karamihan sa atin, pag nasesharan tayo, pag nasesharan tayo ng salita ng Diyos, ang sinasabi lang sa atin yung good news, mapupunta ka sa langit, tanggapin mo si Jesus, tapos okay na, no? Pipray na kayo, and so on. Tapos, syempre, Christian ka na daw pag ganon. Daw, kasi hindi pa sigurado yun. Di ba? Pero ang mahirap, hindi natin nakikita kung ano yung bad news. Okay po? So ngayon pag-uusapan natin yan. Related yan sa kanta ng Hillsong. Di ba? Puntahan natin yung bad news. Ano ba yung unang bad news? O ano yung unang masamang balita? Sige po. Next natin. Yan yung una. Walang matuwid. Okay? Walang matuwid. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano ibig sabihin nun? Walang exemption. Pastor ka man o hindi. Tumatayo ka man o hindi, lahat nagkasala. Nakuha po natin? Walang matuwid. Ano pa sabi dito? At walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, sa ganong reason, dahil lahat nagkasala, wala tayong karapat-dapat. Walang karapat-dapat humarap sa Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo deserving na sa impyerno kaagad. Yun po yung reality, ha? Lahat tayo deserving sa impyerno. Bakit? Ano ba itsura ng impyerno? Sige po, basa. Tingnan natin. Next po tayo. Yan, bilang karapat-dapat mapunta sa impyerno, ito ang impyerno, sabi sa pahayag. Chapter 21, verse 8. Subalit, ito po yung word, malagim. Pag sinabi natin malagim, nakakatakot. Grabe. Malagim ang kasasapitin ng mga, ito, inisa-isa kung sino-sino yung mga kasama dyan. Duwag, taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, kabastusan. Ano pa? Ng mga mamamatay tao, murderer, mga nakikiapid. Ano pa? Ng mga mangkukulam. Ano pa po? Next pa natin. Ang sabi pa, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang alam natin sa Diyos-Diyosan, yung mga idols na nakikita natin. Di ba? Yung, halimbawa, may rebulto. Umiyak yung rebulto ni Mary. Ayun na, sige. Samba na tayo. Di ba? Meron pang mga Santo Niño, may kulay itim na Nazareno. Yun lang yung alam natin na idol. Pero, ang definition sa Bible ng idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay something na priority mo kesa sa Diyos. Ilang beses ko na rin po yung pinaulit-ulit sa message natin, no? Pag ako yung nagpipreach. Kung mas priority mo yung anak mo, kumpara sa pag-worship sa Diyos, gino-Diyos mo yung anak mo. Kung mas priority mo yung asawa mo, gino-Diyos mo yung asawa mo. Kung ang priority mo yung labahan paglinggo, fellowship kayo ng labahan sa bahay. Di ba? Kapag ang priority mo, trabaho mo, gino-Diyos mo yung trabaho mo. Paggising mo sa umaga, anong una titingnan? Cellphone. Okay, sana kung titingin ka ng alarm, di ba? O kaya schedule mo. Hindi, pagtingin ng alarm, pagtingin ng schedule, nag-fingerprint na. Diba? Nag-open na ng Facebook. Aba naman, ng YouTube. O nabalitaan mo, biglang hinuli si Duterte. Hala, di ba? Kaya kung ako sa inyo, yung cellphone nyo, lagyan nyo ng altar sa inyo. No? Sindihan yung 2 kandila. Sambahin nyo ngayon. Di ba? Aba, dakilang cellphone na pupuno ka ng social media. Lahat ng kachisbisan ay nasa iyo. Di ba? Hindi ganon.
Yun yung sinasabi dito ng ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Something na priority mo kumpara sa Diyos ay Diyos mo. Ano pa? Sabi pa dito, meron pa tayong mga sinungaling. In daily basis, walang taong hindi nagsisinungaling kahit isang beses sa isang araw. Tama? Diba? Naalala nyo nung biglang nag-ring yung messenger nyo? Diba sabi ng asawa nyo, sino yan? Siyempre, gusto mo itago. Ay, si kumpare to. Ay, si kumare to. Ay. Paglabas mo ng office, sige honey, magkita tayo mamaya paglabas ko ng office. Sure ka? Oo. Sasabihin ko na lang sa asawa ko, may meeting kami. Ay! Pastor, issue yan. Di ba? Ayun yun. Naalala niyo, sa maliit na bagay lang tayo, kung meron kayong kapatid o anak na bata, minsan ganyan ako kay Anya, admitted ako sa pagsisinungaling. Di ba? Minsan may pagkakataon, lalapit siya sa akin, kakalawit, pa. Minsan nga tatay tawag sa akin tatay. Sabi ko, papa, tatay. Papa, no, tatay. Opo, sa tawag niya sa akin, tatay. Ngayon, pag kinakalabit niya ako, hahanapin niya yung ball niya, yung laruan niya. Pag hawak niya po kasi yon, hindi na siya namamansin. Gusto ko maglaro kami. Ang ginagawa ko, tinatago ko yung bola. Minsan inaagaw ko sa kanya. Tatanungin niya ako ngayon, ball. Sabi ko, hindi, wala. Pero sa totoo lang, nasa likod ko lang. Di ba? Anong tawag doon? Pagsisinungaling. Maliit na bagay, malaking bagay, nagsisinungaling pa rin tayo. Ano mangyayari sa mga bagay na gumagawa ng mga bagay na yan? Anong mangyayari daw sa atin? Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Anong sabi? Ito ang pangalawang kamatayan. Bakit siya pangalawang kamatayan? Bilisan na lang natin. Next po tayo. Sabi dito, pag ipinanganak ka ng isang beses, mamamatay ka ng 2 ulit. Bakit? Meron kasi tayong 2 kapanganakan dapat. Kapag hindi ka Christian, isang kapanganakan lang physical birth. Kapag hindi ka nag-undergo sa spiritual birth, mamamatay ka physically at mamamatay ka spiritually. By definition, ang death, ang ibig sabihin ng kamatayan, sabihin po natin lahat, separation. Mas malakas, separation. Yan. Pag sinabi natin separation, yung physical death, pag namatay tayo, hihiwalay tayo sa katawang lupa natin. Sa physical body natin at yung soul naman ay haharap sa Diyos. At ang spiritual death, kapag hinusgahan ka ng Diyos, masiseparate ka naman eternally sa Diyos at mapupunta ka sa impyerno. At yun daw yung ikalawang kamatayan. At sabi naman dito, sa ating mga Christians na naniniwala sa Panginoong Hesus, ipinanganak ka ng 2 ulit, mamamatay ka na lang isa. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Physical death na lang yung mararanasan natin. Wala ng spiritual death. Kasi panghabang buhay na tayong kasama ang Diyos. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ngayon kulang pa Mas pagdiinan pa natin ng pansin yung impyerno. Sige po, tingnan natin. Ano ba yung itsura ng impyerno? Nakita natin kanina, naglalawang alawang apoy. Sabi pa dito sa Marcos, chapter 9, verse 47 to 49, kung ang isang mata mo ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Dukutin mo ito, mabuti pang makapasok ka sa kaharian ng Diyos, na kulang ang isang mata kaysa may 2 mata, itatapon ka naman sa impyerno. Next, ano ba yung itsura ng impyerno? Ano sabi si Jesus po may sabi niya na? Next tayo. Sige po, ang sabi dito, Dooy, hindi namamatay ang alin daw? Ang mga uod. Diba? Sabi doon sa kanta, sino daw yung favorite food ng uod? Tayo. At sabi doon, hindi lang yung uod lang hindi namamatay, yung apoy din, hindi rin namamatay. Di ba napakaliwanag? Isipin nyo na lang, nung muli tayong buhay ng Diyos, kaya niya binuhay yung iba para parusahan. Dahil sa kasalanan ginawa natin. Bakit? Imagine nyo yung uod, hindi namamatay. Hindi nabubulok yung katawan mo, pero uuurin yan. Yung uod lalabas sa mata mo, sa tenga mo, lalabas sa ilong mo,
lalabas sa bibig mo. Di ba? Tapos, bukod sa inuud ka na, buhay ka pa, ano sabi? Sisilaban ka pa sa apoy. Imagine nyo kung hindi ka rumal-dumal yung bagay na yan, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Di ba? Lahat tayo deserving para dyan. Pero, punta tayo sa magandang balita. Sa mabuting balita naman, no? May kapahingahan sa kalangitan. Ayan. Ito naman itsura ng heaven. Sabi dito, sa Pahayag chapter 21 verses 18 to 21, batong jasper ang pader. Oh. Walang apoy pa, wala pang apoy. At ang lungsod ay lantay na gintong, kumikinang na parang kristal, purong ginto. Ano pa? Tingnan pa natin, next po. Sabi naman sa verse 21, ito ang pinakamagandang description. Perlas ang 12 pinto. Ibig sabihin may 12 na doors pala doon. At ang bawat pinto daw ay yari sa iisang perlas. Ibig sabihin isang malaking bloke ng perlas. Hindi siya yung kahoy, tapos iglugan mo yung mga perlas na marami, ganun mo. Hindi po. Isang malaking perlas talaga siya. Interior pati exterior, isang buong perlas siya. At ano pang sabi? Purong ginto ang lansangan ng lunsod at kumikinang na parang kristal. Di ba napakaganda? May apoy ba? May uod? Wala. Alam nyo ba kung saan kayo pupunta? Di ba? Pag-usapan muna natin para alam na natin. Okay. Ito ang maganda. Ano naman yung kalagayan natin doon? Paano tayo makakita ng kapahingahan? Bukod sa wala ng uod, wala ng apoy, sabi pa dito, magandang description to sa verse 4 ng chapter 21. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan. Hindi ka na mamamatay doon. Wala ng dalamhati, hindi ka na masasaktan. Kahit pag-iyak mo, pagtangis, wala na. Wala na rin paghihirap kung problemado ka sa budget, sa lupa, financially, wala na yan doon. Sapagkat, anong sabi? Lumipas na ang dating mga bagay. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Yun yung magandang bagay dito na makikita natin, kapahingahan na lang. No? At tingnan natin, may question tayo ngayon dyan. Ang tanong, sige po, next po. Ang sabi, paano tayo makakarating sa kaharian ng Diyos? Simple lang. Next po. Yan, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Anong sabi sa Romans 3:23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yun yung bad news. Ito yung good news. Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen? At ano pang sabi? Sa pamamagitan daw nino, ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala nang iba. Di ba? Bakit? Sa John 3:16, basahin po natin, at alam ko, memorize nyo naman yan. Sige po, next po. No? Ito yung expression ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat gayon na lamang, pag sinabi natin gayon, katulad ng message ni Pastor Diggs, pag sinabi natin, for God so loved the world, sobrang mahal ng Diyos tayo. Minamahal tayo ng Diyos, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Yan. Sige po, lakasan nyo, sabihin nyo, mahal ka ng Diyos. Tapos sabihin mo sa kanya, huwag kang matutulog. Yan. As payuhan mo, sabihin mo sa kanya, pagdilat mo, nasa impyerno ka na. Pagdilat mo, may uod ka na. Di ba? Ayan yon. Kaya napakaganda nitong mensahe na to, no? Sabi pa dito, no? Mahal tayo ng Diyos. Sabi dito sa, pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, saan? Sa sanglibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon daw ng buhay na walang hanggan. Diba? Hindi na tayo ulit mamamatay. Okay po? Ngayon, ang tanong natin. So, na-establish na natin, no? Nakita na natin yung good news sa bad news. Sige po, next po tayo. Ang tanong, ano-ano ang mga paraan upang makaligtas sa sunog? Dalawa lang pag-uusapan natin. Sa part na yan, mabilis lang tayo, kaya makinig po tayo na maigi. No. Una,
pag-iwas sa mga sanhi ng sunog. Tandaan nyo yan ha. Una, pag-iwas sa sanhi ng sunog. O, tandaan nyo yung title natin ha. Ano nga yung title natin? O yan, nakalimutan na. Pati ako nakalimutan ko na rin. Ayan. Okay. Manatiling ligtas laban sa sunog. Ayun, no? Yun pala yung title natin. Manatiling ligtas laban sa sunog. Ngayon, ano yung mga paraan? Una, pag-iwas sa mga sanhi ng sunog. Sige po, next natin. Ang sabi dito, ang kahulugan daw ng pag-iwas. No? Doon muna tayo, define muna natin. Ang sadyang hindi paglahok. Tandaan nyo, sadya, ibig sabihin, sasadyain mo. Okay? Intentional siya. Sadyang hindi paglahok o pagkilos upang umiwas sa panganib, sitwasyon, tao, o di ka nais-nais na kahihinatnan. Di ba? Ayun yung pag-iwas. Next po, meron din tayong, anong sabi dito? Kahulugan ng sanhi naman tayo. Ang ugat o dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari, sitwasyon, o ginawang aksyon o desisyon ng isang tao. No? Ayun po yung sanhi at yung pag-iwas. Ngayon, sa BFP, ito yung mga madalas na reason ng sunog. Sige po, tingnan natin. I hope sana kita at mabasa natin. Ayan, no? Hindi siya gaano readable, no? Sabi dito ng BFP, mga karaniwang sanhi ng sunog, una, upos ng sigarilyo. Meron din tayong chemical, faulty wirings, kalan, overload sockets, LPG tank, posporo, kandila, mga kagamitang naiiwan na nakasaksak. Pero ngayong taon, ano nga po yung common sa atin? Overloaded na sockets, which is yung gitna. Di ba? Overloaded na sockets or octopus wiring. Next po tayo. Ayan, nakikita nyo ba? Ang sabi dito, sinasabi natin na Kristiyano tayo, pero konektado pa rin tayo sa mundo tulad ng octopus wiring. Madalas ganyan tayo eh. Tingnan natin, yung unang source natin madalas ang Diyos. Tama? Connected tayo sa Diyos. Pero habang connected tayo sa Diyos, saan pa tayo nakakonect? Ayan, ang dami. Merong lust. Di ba? Meron tayong bisyo. May lies. May bad words. Ayan, pang-aasar, pangmumura. Lover of money. Hindi mapakali pag walang pera. May guilt. Hanggang ngayon, punong-puno pa ng galit. Hindi mapatawad yung isang member ng pamilya. Galit sa magulang, galit sa anak, hindi magkakaintindihan, no? Tapos yung idols, pagsamba natin sa Diyos-Diyosan, which is pinakita natin kanina. Di ba? Lahat yan nakakonekta pa rin sa atin. Yun yung mahirap sa atin eh. Madalas sinasabi natin na Kristiyano tayo, pero ang dami pa rin nakakabit sa atin. May bisyo pa, may bad words pa. Pag tayo napipikon, hindi natin kayang patawarin yung mga nagkasala sa atin. Tapos puro tayo tukso. Makita lang tayo, ay si kapatid, mali. Uy! What a goodness of God. Uy, Lord, napakabuti mo. Di ba? One time sa school namin, sa school kasi namin, sa seminary, may ano doon, may worship service din, may midweek service kami. Yung isang MC namin, ay grabe naman magsuot. Talaga naman, hanggang ano, babae pa naman, hanggang, nako. Tapos, nung magpipreach na yung professor ko, hindi daw siya mapakali. Kasi pag upo doon sa, sa harap, tagos! May hindi ka. Kaya sabi niya, ang kwento sa amin, instead nagpipreach daw siya ng ganyan, nakagana daw siya. Ibig sabihin, may iniiwasan yung preacher natin, no? Kaya pag ganoon, maging aware tayo, no? Ngayon, di ko naman ginagawa. Ibig sabihin, wala naman ako nakikita. Ay, di po ba? So, ayun po. Bakit octopus wiring? No? Tingnan natin. Anong verse natin dyan? Ang sabi sa Roma. O, Jeremiah muna tayo. Sa Jeremiah chapter 17 verse 9, sino ang makukunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Makita daw yung puso, yung pinag-uusapan natin, ha? Maduga daw yung puso natin, mandaraya, at walang katulad. Ano ibig sabihin ng walang katulad?
Sagad na yon. Walang may kukumpara sa kanya. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Jump tayo, tingnan natin. Next po. Anong sabi? Mateo 15, verse 18 to 19. Ngunit, ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling saan? Sa puso. At anong sabi? Iyan ang nagpaparumi sa tao. Hindi yung lumalabas sa bibig, kundi yung nanggagaling sa puso, yun yung nilalabas sa bibig at yun yung action natin. Hindi yung pumapasok sa ating katawan. Bakit? Sapagkat sa puso nanggagaling, alin? Masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Di ba? Kung tayo cheesebackers, paninirang puri. Kung tayo, mahilig tayo, sumaksi sa kasinungalingan na hindi totoo, yan, dyan tayo. Okay po, nakukuha natin. Saan galing yan lahat? Sa puso. Yun ang malaking problema natin. Puso ang dahilan ng kasalanan. Bakit? Tingnan natin. Next po tayo. Ayan, nakikita niyo naman siguro yan, no? Sinearch ko kasi. Dati ang akala ko, ang cause ng kapag octopus wiring, ang nasusunog yung mismong outlet. Hindi pala. Ang unang nasusunog, yung nag-overheat, yung wire, kasi hindi kaya yung kuryente na pumapasok sa dami ng nakasaksak. Imagine niyo ngayon, no? Nakakonect ka sa main source ng electricity, tapos nag-overheat kasi may octopus wiring, anong una nasusunog? Yung wire. Tapos pag nasunog yung wire, wala ka ng connection at kakalat na yung sunog sa buong bahay. Alam niyo kung ano naisip ko doon? Ganon din tayong mga Kristiyano. Minsan, iniisip natin connected tayo sa Diyos. Pero once na sa dami ng nakakonekta sa atin ng mga kasalanan, once na maputol yung connection natin sa Diyos, kasama tayo sa susunugin. Kasama tayo sa husgahan. Amen? Yun yung reality ng pagiging isang Kristiyano. Anong sabi? Sabi dito, sa Roma chapter 12 verse 2, no? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yun kasi yung reason bakit may octopus wiring eh. Sa buhay nating mga Kristiyano eh. Connected tayo sa Diyos, pero nakikiayon pa rin tayo sa mundo. Anong sabi? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. So next time, hindi pala puso ang gamitin natin. Mas madalas, isip. Sabi rin niya sa Santiago, pinayuhan niya tayo, pag di kaya ng puso, manalangin tayo for wisdom. Mag-isip tayo. Kaya hindi tama na sasabihin natin na kung ano yung takbo ng puso mo, sundin mo. Dapat isip pala, no? Isip pala. Ngayon, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Di po ba? Ayun yung susi. Magbago ng isip. Ngayon, paano naman natin masusolusyonan yung sa puso? Tingnan po natin. Ang sabi dito, ito ay, kung di ako nagkakamali, sige po, yan, prayer to ni David. Psalms 51 verses 10 to 12. Ang sabi, ito yung time na nagkasala si David, no, nung kinabit niya ginawa niya kabit si Bathsheba. At pinapatay si Uriah na asawa ni Bathsheba. No? Sabi dito, create in me a pure heart, O God. Gusto ko to, yung kanta nito gusto ko eh. And renew a steadfast within me. No? Steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Di ba? Yun yung dapat ipanalangin natin. Kung punong-puno ng kasalanan, ng kasamaan yung puso natin, anong pagpipray natin? Create in me a pure heart. Gawing malinis yung puso natin. No, na ang maging center na puso natin ay ang Diyos. Hindi na tayo. Sabi pa dito sa verse 12, restore to me the joy of the salvation. Hindi nawawala yung salvation, pero yung joy
ng salvation, yun yung nawawala sa atin. And grant me a willing spirit to sustain me. Di po ba? Yun yung napakagandang gawin natin sa puso natin, ipanalangin natin siya. Next po tayo. Wala na pala. Yun na pala yun. No? Ngayon, pangalawang bagay, pag-alis sa sunog. No? Paraan para makaalis tayo sa sunog. Pangalawa, ayan na yun. Pag-alis sa sunog. Imagine niyo, no? Itong pag-alis sa sunog, isa itong bagay na actual nating ginagawa pag may sunog na. Nandiyan na yung panganib. Aalis ka na. Kasi yung una, pag-iwas. Ibig sabihin, lahat ng pwede mangyari, iiwasan mo. Pero anong gagawin natin pag may sunog na? Halimbawa, nadamay lang yung bahay natin. Yung kapitbahay yung nasusunugan, nadamay, natupok din. Siyempre, ang obviously na gagawin natin, pag-alis sa sunog. No? Tingnan po natin yung picture dyan. No? May kukwento lang ako sa inyo. Saglit lang naman to. No? Nakikita niyo naman yung picture dyan, di ba? Anong picture yan? Susunog. Di ba? Nasusunog na bahay. May isang lalaki, single naman to, single. Hindi pa naman siya ganun katadam. Around mga 30 years old. Ano siya? IT po yung trabaho niya. Okay? Ngayon, suddenly, dahil sa hindi magandang attitude at performance na pinapakita niya sa company nila, natanggal siya sa trabaho. Ngayon, dahil natanggal siya sa trabaho, pag uwi niya, apartment lang po ibig sabihin may mga kasama siya doon. May mga iba pang mga kwarto doon. No? Anong nangyari? Yung mga bills, hindi na kaya. Kaya niya lang mag-sustain ng tawag dito, bill ng apartment pero sa kuryente, sa tubig, naputulan siya. At hindi na sila naging okay nung may-ari nung bahay. So anong ginawa niyang paraan? Ito pa, sabihin ko sa inyo, yung taong to maluho. Maluho siya. Kasi single nararanasan niya yung mga dapat niyang maranasan sa edad niya. Ang ginawa niya, nakiusap siya sa kapitbahay, pwede po pa-connect nung kahit extension lang. Kahit kabit naman, no? Pinayagan naman. Hindi alam nung may-ari nung apartment. Eto ka ngayon. Siyempre, dahil medyo hindi siya sanay sa ayaw niya mag-adjust, sinaksak niya yung ref niya doon. Diba? Yun, maintindihan pa natin eh. Sa init ng panahon, sinaksak niya yung aircon. Wow! Di ba? Tapos, sinaksak niya rin doon yung buong set ng PC niya. PC. Di ba, ilan yung dapat mong isaksak sa PC? Marami-rami yun. Kailangan mo ng monitor, ng CPU, and so on. Di ba? Sinaksak niya ngayon lahat doon. Nag-charge pa siya ng cellphone nung gabi. One time, paggising niya, nasusunog na yung bahay. Sa kwarto niya, naka-open pa yung bintana, okay pa para labasan ng tao. Pero anong ginawa niya? Ang pumasok agad sa isip niya, yung mga magagandang bagay na meron siya, kinuha niya yung PC niya, binato niya sa bintana. Kinuha niya yung mga mahalaga niyang gamit, yung laptop, binato niya sa bintana. Then later on, kakasalba ng mga mahalagang gamit niya, nakalimutan niyang iligtas yung sarili niya. Inabot ng apoy yung bintana, hindi na siya tuluyang nakalabas. Nadamay siya doon sa apoy. Kung tatanungin ko kayo, ilan lang yung chance niya para makaligtas? Isa lang. Di po ba? Ilan yung chance natin para makaligtas sa impyernong kapupuntahan natin? Isa lang. Ano sabi dito? No, tingnan natin itong mga larawan na to. May similarities yan dito eh. Una, ito, kilala nyo ba yan? Yung naging haliging asin? Asawa ni Lot. Ang sabi ng Diyos, gugunawin ko yung Sodom and Gomorrah. Papaulanan ko ng asupre. Susunugin ko, walang matitira dyan. At alam nyo po kung ano yung Sodom and Gomorrah? Napakayaman ng lugar yon. Nung binigyan ng instruction yung asawa ni Lot, huwag kayong lilingon. Tumakbo kayo hanggang sa makaligtas kayo, huwag kayong lilingon. Ang problema, lumingon siya. Anong ibig sabihin nun? Nang hinayang siya sa lahat ng kayamanan na may iwanan niya. Si Lot, napakayaman ni Lot kung babasahin niyo sa Bible. Yung kayamanan ni Abraham,
may bahagi siya doon na binigay. Diba? At ano pa? Ito pa, yung sa mayaman at kay Lazarus. Anong sabi na nasusunog na yung mayaman sa impyerno? Anong sabi niya kay Abraham? Isaw-saw lang yung daliri, tapos idikit lang sa dila niya para maibsan. Yung hirap na nararanasan niya. At sabi niya pa, inutusan niya pa si Abraham. Sabi niya, Abraham, pabalikin niyo nga sa mundo yan si Lazarus para mabigyan din ng warning yung mga kapatid ko para hindi sila mapunta dito. Anong sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus doon, kahit pa yung isang patay na muling nabuhay, kung hindi nila pa kayang paniwalaan yung sulat ng mga propeta, yung gospel, yung word of God na pinag-aaralan natin ngayon, kahit may isa pang patay na mabuhay, hindi nila paniniwalaan. Ibig sabihin, meron lang tayong isang chance. At nakikiusap ang Diyos sa inyo ngayon. Tanggapin nyo ng buong buo ang Panginoong Hesus. Di po ba? Bakit? Kasi madalas sa atin, ang iniisip natin, kaipokrituhan lang. Bakit parang ipokrito? Manonood tayo ng balita, may patayan, may nakawan. Si Duterte, bigla ang hinuli. Tapos sasabihin mo, yung mga nasa sa balita, mga masasama yan, hindi ko ginagawa yan, kaya mabuti akong tao. At dahil marami ako natulungan, mapupunta ako sa langit. Plastic? Hindi po ganon ang basihan ng salita ng Diyos. Bakit? Anong sabi? Basahin nga po natin yung verse natin dyan. Next po tayo. Anong sabi? Romans chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Di ba? Sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko ginagawa yan kaya mabuti akong tao. No, sabi ng Bible, walang matuwid. Kahit sino sa atin. At ano pang sabi? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? Di ba? Lahat tayo, kahit ako, kahit si Pastora, walang matuwid sa amin. Wala kahit isa. Yan yung reality. And next po tayo, no? Ang sabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag, ito solusyon na tayo kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Diba? Yun yung challenge sa atin. Kung sa mga oras na to, hindi ka pa sigurado kung sa impyerno ka o sa langit, magdesisyon ka. Anong sabi? Kung ipapahayag ng iyong labi, kung sasabihin mo na si Jesus ay Panginoon ng buong puso at sasampalataya ka sa Kanya bilang buhay na Diyos, maliligtas ka. Yun lang. Di ba? Next po tayo. Sabi dito sa makatuwid, sa kabila ng banta ng pagkasunog sa impyerno, gumawa pa rin ang Diyos ng paraan para tayo ay maligtas. Hindi ito bunga ng ating gawa, kundi dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Di po ba? Ngayon, ganito, no? Challenge ko sa inyo. Ngayon, alam na natin na mahal tayo ng Diyos. Ang challenge sa atin, try niyong mahalin niyo rin ang Diyos ng walang katulad. Bakit? Anong sabi? Dito po natin tatapusin. Balikan natin kanina. Sa Gawa, chapter 4, verse 12. Sa Kanya, ibig sabihin si Jesus sa Kanya lamang, ibig sabihin wala nang iba, matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Anong ibig sabihin nun? Hindi yung Jake War, hindi si Pastor Anthony, si Pastor Ave, lalong hindi Iglesia ni Cristo, si Manalo, si Santo Papa, at lahat, kung sino mang santo yan. Bakit? Kaninong pangalan? Kay Jesus. Walang church na itinaas, walang taong itinaas, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. At sabi, ang last verse natin,
Sumagot si Jesus, ako ang daan. May iba pa bang daan? Meron, dating daan. Hindi. Wala ng daan, no? Si Jesus lang ang daan, siya rin ang katotohanan, siya rin ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nakuha po natin. Kaya po sa part na to, sa mga kumbinsido na, hindi tatakutin ko kayo ngayon. Paglabas nyo mamaya, baka uurin na kayo, saka sinisilaban na kayo sa apoy. Sina-challenge ko kayo ngayon. No, tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Kung tayo man ay tumanggap na at may tama tayong relasyon, gamitin natin yung narinig natin para hindi na dumami yung madami sa impyerno. Simulan natin saan? Sa pamilya natin. Amen? Ngayon, bilang Fire Prevention Month, i-prevent din natin na tayo rin ay masunog. Baka magkasunugan tayo, no? Kaya ayun po, no, yun yung payo ko sa inyo. Ngayon, mananalangin tayo. Hindi ko na patatayo, hindi na ako mag-altar call. Mas maganda na sincere. Yung panalangin nyo, kayo lang, hindi ko na kayo didiktahan. Habang nananalangin ako, ipapanalangin ko kung sino yung gustong tumanggap sa Panginoon. Okay po? Kuha natin. Hinihiling ko po na tumayo tayo lahat. Manalangin tayo. Sige po, let's pray. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras pong ito, Panginoon, humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na nagkukulang kami sa inyo. Sa dami ng bagay na mas inuuna namin kumpara sa inyo, Lord. Sa mga pagkakataon, Lord, na kinakalimutan namin kayo. Sa mga pagkakataon na mas pinangungunahan kami ng problema kaysa manampalataya sa inyo. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na sa sobrang busy namin, minamaliit namin yung time na i-invest namin sa inyo. Kahit isang minuto, Lord. Kahit isang minuto, ni isang segundo, hindi namin kayo mabigyan ng oras. Sa mga oras pong ito, Lord, sa mga narinig po namin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging mabuti po kaming lingkod ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo po yung maging priority namin sa bawat araw. Na ultimo sa pagising namin, pagkatapos namin tingnan yung oras, mananalangin kami agad, Panginoon. Dahil kayo po, Panginoon, yung unang-una dapat namin pasalamatan. Dahil pagising namin sa umaga, binigyan niyo kami ng panibagong buhay at kalakasan. Lord, sa mga tao, Panginoon, na narito, na nakarinig ng mga salita, na gustong tumanggap at magkaroon ng pananampalataya sa inyo, pinapanalangin ko po sila, Panginoon, na patuloy po kayong kumilo sa puso nila. At nawa, Panginoon, itong salita ninyo na naitanim sa mga puso nila ay magbunga, Lord. Hindi man ngayon, pero alam po namin na hindi ito mawawalan ng saysay. Dahil aabot yung panahon na nakilala nila kayo sa mga oras pong ito sa pamamagitan ng mga mensahe naming mga pastor, lalago po ito at magiging tuluyan silang mga Kristiyano. Dalangin po namin, Lord, dalangin ko po sa mga oras na ito, sa mga sincerely na gusto tumanggap sa inyo. Sa mga oras na ito na may mga nananalangin para sa mga pamilya nila, may nananalangin para sa sarili nilang kaligtasan. Dalangin po namin, O Diyos, na ito ay hindi mananatiling prayer lang, kundi isang pamumuhay na ganap, Lord. Ganon din po, Panginoon, sa mga salita ninyo na nagpaunawa sa amin ng kahalagahan ng pagkaunawa, Panginoon, na meron pala kami dalawang patunguhan. Sa mga oras pong ito na bago kami mag-start, hindi kami sigurado kung saan kami mapupunta. Kung sa impyerno ba o sa langit, pero ngayon, Lord, sigurado kami na sa heaven kami lahat, Lord. Dahil kayo po, Panginoon, yung dakilang Diyos na nagpaunawa sa amin na kami ay makasalanan at kailangan namin kayong tanggapin dahil kayo lang, Panginoon, yung ibinigay ng langit at wala ng iba. Kayo po, Panginoon, yung daan, kayo yung katotohanan, kayo rin yung nagbibigay ng buhay. Kaya dalangin po namin, O Diyos, tulungan niyo po kami maging ganap, Panginoon, sa pananampalataya. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat, sa dami ng pagkukulang namin.
Dalangin po namin na gawin niyo po kaming ganap at tulungan niyo po kami, Panginoon, everyday na may battle kami, Lord. At muli po, Panginoon, inaangkin po namin ang katagumpayan sa lahat ng panalangin namin, sa mga buhay na tumanggap sa inyo, sa mga prayers, Panginoon, na gustong baguhin yung puso't isip nila at kayo po, Panginoon, yung maging sentro ng buhay nila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh